Lord, patuloy kaming lumalapit at dumudulog sa iyo, Lord, sa gawain ito. Ingatan at gabayan mo po kami, Panginoon. Buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, at masunod namin ang iyong dakilang kalooban. Dalangin ko po, O Diyos, hallelujah, na hihanda mo ang bawat isa sa pagtanggap ng iyong kapahayagan. At tunay nga, O Diyos, kung paanong nagdesisyon kaming makinig, dalangin po namin na magdesisyon din kami, Panginoon, na sumunod sa iyong dakilang kalooban. Thank you, Father. Thank you, Jesus. At tunay nga, Panginoon, ang lahat ng bagay ay idaragdag mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, patuloy po naming inilalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ang mga panalangin, Panginoon, na iba naming mga kapatiran. Hallelujah. In the name of Jesus. Lord, patuloy kang kumilos, Panginoon, sa tiyuhin, Panginoon, ng Malapas Family. O Lord, na ikaw po ang gumabay, Panginoon. Nagkaroon po, Panginoon, na aksidente, Lord. And we pray, Lord, na wala po siyang kakayahan pinansyal at ang kanyang pamilya, Panginoon, sa Bulacan, hallelujah, ay nangangailangan ng iyong tulong, Panginoon. Lalo na sa sakit, Panginoon, ng kanyang anak, Lord. I pray, O Lord, isustain mo sila, Lord, and dispense justice to this person, O God. Lord, in the mighty name of Jesus, napakahirap na sitwasyon, pero sa iyo ay walang mahirap. Hawakan mo siya, Panginoon, at dalangin po namin na makareceive siya, makatanggap siya ng tulong, Panginoon. Saan man siya naroroon, Lord, in the name of Jesus, kasama ng kanyang pamilya, Lord. Kahabagan mo ang pamilyang ito, Panginoon. Walang may gusto sa mga nangyayari, Panginoon, but we pray, Lord, that this trouble, that this difficulty, Lord, will lead them to you, Jesus Christ. So, Lord, be glorified, and may your name, O God, be magnified in the problem of this family, Lord, in the name of Jesus. Patuloy po namin dinadalangin sa iyo, Lord, si Sister Myra, Panginoon, na nag-decide, Panginoon, na mag-abroad, Panginoon, and I pray, Lord, that your will be done at saan man siya naroroon, ang pag-iingat at paggabay mo ay patuloy na sumakanya, Panginoon. We also pray, Lord, hallelujah, kay Ate Emma, Panginoon, na kung ano man ang kanyang nararamdaman dahil sa kanyang UTI, Lord, I pray for your healing. I pray, O God, hallelujah, in the name of Jesus, na muli mo ibalik ang sigla ng kanyang katawan, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. And we pray, Lord, hallelujah, ang pamilya Angustia, Lord, ay magtiwala sa iyo araw-araw, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, hindi kami mapapahiya at hindi rin sila mapapahiya sa patuloy nilang pananalig sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, at tunay nga, O Lord, ang kapangyarihan mo ay dumadaloy sa buhay ng bawat isa na patuloy na nagtitiwala sa iyo. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Alam niyo, habang nagtatagal ang daily devotion, parami naman ng parami ang idinadagdag ng Panginoon para makinig at para idulog ang mga panalangin nila, ang mga pangangailangan nila. Hallelujah. We claim and we claim healing to those who are infected with COVID-19. We claim and we claim that they will be healed not only physical but also spiritually. Hallelujah. Kaya, Panginoon, sa mga kapatiran namin, kaibigan namin that right now ay infected sila ng COVID-19, dalangin ko po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, na sila ay makaranas ng kapangyarihan ng iyong kagalingan. Hallelujah. Praise God. Lord, we thank you sa araw na ito. Kayo ang kapurihan lamang, Panginoon. Praise God. Patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Natapos tayo sa chapter 11. At ngayon tayo na sa chapter 12. No? Malapit na tayong matapos sa book of Romans. And then, pag-pray natin yung kasunod. Hallelujah. So, sa pagbabalik tanaw natin, mula sa simula, nalaman natin at naintindihan ang kahulugan ng justification o ang pagpapawalang sala ng Diyos. Kailan natin tinanggap ang kaligtasan?
Kailan tayo naligtas? The truth is, we received salvation when we accepted the Lord. That is the mercy and grace that God given to us. Hallelujah. The Lord assured us, no, kanyang pinangako sa atin ang kaligtasan. The blessings of the gospel, ang mabuting balita, ang bunga nito sa ating buhay. At pinag-usapan din natin ang patungkol sa living with Christ, spiritual union with Christ, in Christ. Hallelujah. And then we also talk about the life in the Spirit in chapter 8, no? The Spirit-led life, na sabi nga, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. No? Ang ginamit doon for the law of the Spirit is life in Christ Jesus. We live in the Spirit right now. God's call to renew the world. Ang pagnanais ng Diyos na ibalik at maligtas ang lahat ng tao sa mundo. We also, in chapter 10, pinag-usapan natin yung Christ alone. In Christ alone, salvation only comes through the Lord. Hallelujah. Wala nang iba. And then, chapter 11, we talk about hope. Sa kabila ng pagkukulang ng bayang Israel, sa kabila ng pagkalikod nito, meron pa ring pag-asa. Alam naman natin na instrumento ang Israel para sa ating kaligtasan. Sa kanila nagmula, sa kanila isinilang, sa kanila naranasan ang himala ng Diyos na buhay. At sa kabila ng kanilang pagtalikod, meron pa ring pag-asa. Sabi nga ni Elias, ako na lang ang naglilingkod, pero sabi ng Panginoon, hindi. Meron akong itinago na hindi sumamba sa kahit anumang klase ng Diyos-Diyosan. Okay, so may pag-asa tayo. So kung babalikan natin, chapter 11 verse 20, totoo yan, pinutol sila ang Israel dahil sa di nila pananalig sa Diyos. Ngunit iniugpong ka, tayong mga hentil ay muling inugpong, ikinabit sa pinutol na sanga. No? Dahil sa ating pananalig. Kaya huwag tayong magmataas, kaya tayo nakaranas ng kaligtasan bilang mga hentil ay dahil sa kabutihang loob ng Diyos at sa pagsuway ng mga Israelita. At sabi dito, ang mga naputol naman, ang sabi ng 11:23, ang mga Hudyo ay maidurugtong uli kung hindi sila nagmamatigas sa kanilang di pananalig, sapagkat may kapangyarihan ng Diyos na gawin yon. Kahit pansamantala na sila ay pinutol mula sa puno, kaya silang ibalik ng Diyos. Kaya huwag kayo mawalan ng pag-asa sa sino man na malayo ang puso sa Panginoon. Ituloy nyo lang ang pananalangin at pagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. And next, Romans 11:29, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang makaloob at pagtawag, ang kanyang kaligtasan. Ang nais niya maligtas ang lahat. Now, in Romans chapter 12, pag-usapan natin yung remnant. Pag-usapan natin yung mga itinira ng Panginoon, itinabi ng Panginoon upang magpatuloy ng kanyang gawain. We are now introduced in Romans chapter 12 sa isang bagong komunidad. Hallelujah. Ang sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Hallelujah. Sabi dito, we are called to be a living and holy sacrifice. No? Bigyan natin ng pansin, muli, ang unang talata. Sa wikang English, therefore, I urge you, brothers. Kaya yung salitang therefore is a continuation, dinugtong ng chapter 12 mula sa chapter 11. So ito ang sabi, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Tayo'y pinaghaharian na ng Diyos. Amen.
But sabi nga natin, kahit na tayo ay nasa paghahari na ng Diyos, still, the condition and situation is not yet perfect or excellent. Anong ibig nating sabihin dito? Na hindi pa kumpleto o hindi pa ganap ang pagbabago na sinimulan ng Diyos sa atin. Hindi pa nagaganap ang lahat ng kanyang sinasabi mula sa salita ng Diyos sa nangyayari at yung kanyang pangako na tayo makapiling niya sa kanyang kaharian. But sabi nga natin, as we continually, habang tayo ay nasa mundong ito, hallelujah, ay tunay nga na tayo ay magpatuloy sa ating pananalig. Unang-una, nabubuhay tayo sa kahabagan ng Diyos. Sabihin niyo po, God's mercy. Okay? I want you to post just sa comment section ng ating FB Live, God's mercy. So, ang habag ng Diyos, ang awa ng Diyos. Every day, we need this mercy of God. Sabi nga ho ng Psalms 51 verse 1, have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgressions. So, every day we rely on God's mercy. Every day we live on God's mercy. And every day we overcome through the mercy of God. You cannot live without it. You cannot stand without the mercy of God. Sabi rin ng Ephesians chapter 2 verse 4, but God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us. Ibig sabihin, there is abundance, no? A great supply of mercy to each and everyone daily. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. 1 Peter chapter 2 verse 10, once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Because of that mercy, everything is changed. From hopelessness hanggang sa tinatawag nating hope. Hope of salvation, hope of redemption, hope of healing, and hope of deliverance. Hallelujah. Praise God for that. At sabi dito, James chapter 2 verse 13, no? For judgment is without mercy to one who has shown no mercy. Kung ang isang humatol ay humatol ng walang habag, so siya ay hatulan ng walang habag. But mercy triumphs over judgment, in spite that we are all sinners and we must be judged. No, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. That is God's mercy in action. Hallelujah. Kaya nga, ang dapat na parurusahan ngayon ay hindi na pinarusahan at ngayon ay nagtagumpay sa biyaya ng habag ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, take note of the following. Tingnan natin itong mga sumusunod na mga salita, keywords. So, sabi dito, offer. To offer, yung paghandog, yung ihandog nyo ang inyong sarili, ang inyong katawan. Kapatid, this is not every Sunday. This is daily, continuous, mga kapatid. Nakikiusap si Pablo sa kahabagan ng Diyos, sa gitna ng habag ng Diyos. Pagkati ialay ninyo ang inyong sarili araw-araw. Araw-araw. No? Over your bodies. Ano yung bodies na ito? Ano yung katawan na ito? Yung sarili ninyo. The whole person, the heart, the mind, and the soul. No? Ito po'y ialay ninyo as a living sacrifice, alive spiritually in Christ, not only moving, no, but also alive in serving, alive in searching, alive
Hallelujah, in relationship to the Lord. And then, nasabi dito, holy and pleasing, it means a call of commitment to God's people. Commit yourself to the Lord, and He will give the desires of your heart. Hallelujah. Ang sabi dito, when you offer continually your bodies, your whole person, as a living sacrifice, alive, obedient, serving, glorifying God in your body, ang sabi dito, holy and pleasing, committed to God, to God's will. That is our spiritual worship. What we thought is only singing, what we thought is only praising, ang tunay na pagsamba sa Diyos ay ibinigay sa atin ni Pablo. That when we worship the Lord, when we offer worship to the Lord, it is not only our lips, but our whole body, our plans, our submission to God's will. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. So sa oras na ito, naiintindihan ba natin that this body do not belongs to us anymore? This body is the temple of the Holy Spirit. Kaya nga sabi nga, without the Holy Spirit, wala tayong guide, wala tayong light para makita ang right from wrong. But sabi nga, sinabi dito that we need to offer this daily. Hallelujah. Araw-araw. Romans chapter 12 verse 2, next verse, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ito pinakamabigat. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Hallelujah. Sa wikang English, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Hallelujah. Nakakalungkot isipin na sa takbo ng mundo ngayon, maraming kabataan ang nabubuhay hindi sa katotohanan, kundi sa mga bagay na kanilang binibigyan ng malaking oras o panahon. Marami kong kakilala na masyadong addict sa anime, sa cartoon, sa mga Japanese characters, no? Nakakalungkot isipin that when they watch, pag pinag-uusapan nila, magkakasama sila, they treated those television program, those anime, na parang totoo. And there's a generation ngayon na ang mga tao ay nasa masyadong connected sa internet. No? Sila, sabi nga natin, gustong-gusto nila maging malakas, gustong-gusto nila maging perfect, gustong-gusto nila maging champion. And some of these people are trying to do it through games, through online games, no? Sabi nga, nagdi-desire sila na makuha yung mga character, yung mga weapons, tools, no? As if totoo na nangyayari na talaga. Hindi na maihiwalay ang entertainment, no? Ang recreation into reality. This is how the world, hallelujah, deceive us. No? Dinisip niya tayo na sabi nga, lagi niyang pinakikita through internet, through television, through movies, that this world is a better place. Perfect place. No? Kaya nga ito tinatawag nating deception. Ito tinatawag nating kasinungalingan sa mundong ito. And even when it comes to the Word of God, we will question the Word of God, but not this world. So paano tayo nalilinlang ng mundong ito? Number one, nagsasabi ito ng kasinungalingan.
What you have seen, a very beautiful picture of a very beautiful place, no? Hindi lahat ng nakikita mo ay maganda. Lalo na kung nandoon ka na, you will see kung ano yung katotohanan sa lugar na yon. Lagi pinakikita ang ngiti, ang pag-welcome. Pero at the end, makikita natin yung sakit. Makikita natin yung kapahamakan. Nakikita natin yung pagdurusa ng tao. Hallelujah. What we thought is a wonderful world. What is the truth is, it is hurting. It is decaying. And it is perishing. Number 2, the world tempts us. Itong sanlibutan ito ay tinutukso tayo. Hallelujah. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Naikot mo na ba ang magagandang lugar sa buong Pilipinas? Those are good, no? Maganda yon to appreciate God's creation. But never forget, we are God's people, created and saved to do the will of God. Nakakalungkot that the only way to enjoy this world is by turning our back from our purpose, from our God, and from our calling. Nakita niyo po ba yun? Hindi ko sinasabi to, no? Minsan na nagkaroon ng desire ang isang mag-asawang misyonero na mag-relax. You know this story, and then pagdating nila doon sa site na yon, ay pinasok sila ng mga bandido at kinidnap na naging cause ng kamatayan ng lalaki. Hindi ko sinabi dahil nag-relax sila ay napahamak sila. No. Ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, na sabi nga sa pagtukso, sa kabila ng maganda ang pinakikita ng mundong ito, there is killing, there is anger, there are ungodly works. No? Kaya if you choose this world, mapapahamak ka talaga. Number 3, the world indoctrinates us. This is true. Kahit sa mga kabataan, kahit sabihin mo that everything na binibigyan nila ng pansin ay mga unbiblical, hindi according sa God's will, no? What is abomination sa panahon ni Saul, yung pakikipag-usap sa espiritu ng patay, is now a part of a game. Yung pangkukulam, yung pag-dispense ng mga spell, mga curse, no? Nandun na sa game. So wala nang pinagkaiba. Sabihin nila, game lang ito. Kung game lang yan, ba't inaabot ng ilang oras? I remember one effort of some family. No, gusto nilang iban ang isang computer game dahil ang epekto sa kanilang mga anak ay sumasama ang ugali. That's true. No? Nagiging masama ugali kasi yung isip ng kabataan, pag naglalaro sila ng computer games at gusto nila close lahat. Ibig sabihin, ayaw nilang magugulo. Ayaw nilang madidistract. Gusto nila concentrated sila. No? Nakakalungkot. Sa Word of God, iba eh. Sa Word of God, iba. May kahati. Pero sa worldly games, gusto nila concentrated, walang distraction. Nakukuha nyo? Nakikita nyo ba ang sarili nyo? That is true. And then number 4, the world ridicule us. Noon, nililibak tayo ng mundo. Some people are saying, kayo masyado kayong panatiko. No? Wala na kayong buhay. No? Diyan na lang kayo, labas-pasok sa simbahan. No? Para bang sinasabi nila, eto ko, tingnan niyo buhay ko, maganda, maayos, malayo ang nararating ko, nagagawa ko ang lahat. But I tell you, nagagawa mo lahat, nararating mo ang lahat, nasusunod mo ba ang kalooban ng Diyos? This is how the world ridicule us. Sabi nga natin, maganda ang buhay dito, maganda doon. Wala kayong mapapala
sa inyong pananalig at paglilingkod sa Diyos. These are the deception. This is how the world convert, how transform and indoctrinate our minds. Kaya ang sagot dito is, we need to renew our mind. The battleground is the mind, utak, mga kapatid. Kaya nga, ang lahat ng magagandang pelikula, lahat ng pelikula is a product of imagination. Is a product of the mind. No? Pag may nakita ka na tumatakbo na bata na nakataas ang kanyang kamay, hindi niya nakikita yung pagtakbo niya, kundi ang nasa isip niya, siya ay lumilipad. No? So whatever, no? Naalala ko yung kwento ng may-ari ng Walt Disney, ng Disney, na sabi nga doon, nung bata pa siya sa school, pinagsabihan siya kasi ang kanyang mga drawing ng mga bulaklak, halaman, ay may mga mata, may mga bibig. So sabi ng teacher, walang mata yan, walang bibig. Pero sabi ng bata, hindi, gagawa ako. So ibig sabihin yung imagination niya gumagawa, kaya paglaki niya, itinatag niya ang Walt Disney at nakita natin yung Disneyland. Those are the product of his imagination. No? Hindi niya na nakita yon nung buhay siya. Pero lahat ng laman ng kanyang isip ay nilagay nila sa Disneyland. Hallelujah. So the mind is the gatekeeper of truth. Dito pumapasok ang katotohanan, dito pinoproseso ang knowledge, at dito natin tinatanggap at isinasagawa, no? From the mind into action. So, pag mali, corrupt ang pinasok mo sa isip mo, then your values and behavior will be corrupted also. So, how to do it? Sabi ho ng Romans chapter 12 verse 2, ways to renew our minds. Paano? Number 1, with God's Word and Spirit. With God's Word and Spirit. Ang sabi dito, John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Hallelujah. 1 Corinthians 6:11, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoon Kristo at ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. And then, sabi dito, Colossians 3:16, ang mga salita ni Kristo ay itanim niyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Ulitin ko, mga kapatid, hallelujah, how to renew our mind. Number 1, ulitin ko, with God's Word and Spirit. Hallelujah. We will never understand the Word unless we have the Spirit of God in our lives. The number 1 way to overcome all the deception, indoctrination of this world to our mind is through His Word and Spirit. Dito tayo magtatapos sa unang bahagi ng Romans chapter 12. Hallelujah. There is a calling na sabi nga binibigyan ng diin ni Pablo sa ating lahat that we must offer our bodies as a living sacrifices, holy and pleasing to God. This is our spiritual act of worship. Thank you, Father, for this wonderful message. Thank you, Lord, for this calling, this challenge. Kaya kayo mga kapatid, are you going to offer your body as a spiritual act of worship to the Lord? Never forget, everything is done through God's mercy that we can offer our bodies daily as a living sacrifice.
Hallelujah. Praise God.